my beloved Boss Mike Cervera. Na ng NBI ang kapatid ni Duterte, Presidential Economic Advisor Michael Yang na si Jiang Xinjiang o kilala rin. Magkaiba naman yung kuya, kapatid ni Duterte. Hindi ho kapatid ni Duterte. Kapatid ho ni Michael Yang. Oo ha, magkaiba po yun ha. Boss, oo, mali ha. Nasa kustodiya na ng NBI ang kapatid ni Duterte, kita nyo, nasa kustodiya na daw ang kapatid ni Duterte. Hindi ho kapatid ni Michael Yang. Itama natin mga kababayan ha. Presidential Economic Advisor Michael Yang na si Jiang Xinjiang o kilala rin sa pangalang Tony Yang. Muling inaresto si Yang kaugnay sa inilabas na arrest warrant ng Cagayan de Oro Trial Court para sa mga reklamong falsification of public documents, perjury at violation on the use of aliases. Inaresto si Yang ng Pasay City Police habang nakapiit sa PAOK Temporary Custodial Facility sa Pasay City. Yan mga kababayan. Kung inyo pong maalala, nauna na po itong nahuli, papatakas na po. Di po ba, nasa, ano na po siya nasa terminal. Hindi natin alam kung pabalik ng China. Mga kababayan, nasabat ito kamakailan, siguro last year pa. Tapos po ngayon, mga kababayan, nakalaya po sa pamamagitan ng piyansa. Ngayon po, mga kababayan, habang po ito'y nakapiyansa o nasa pihitan, ito po ay nag-testify sa sa hearing diyan sa Quadcom. Ngayon po mga kababayan, eto na. Lumabas na po ang mga warrant of arrest niya patungkol nga po dito sa mga natukoy na mga kaso. At ngayon po ay nakapihit ngayon diyan sa PAOK. Mga kababayan ko, kilala po itong si Michael Yang na kapatid ni Michael, kilala po si Tony Yang, na kapatid po ni Michael Yang, na presidential advisor naman, economic advisor. Economic advisor ni Digong. Yan, mga kababayan ko. So ngayon, mga kababayan, eto na, unti-unti na hong nalalagas ang kampo ng mga Duterte, Kainaro, di ba? Yan. Sana naman, kita nyo naman. Sabi nga natin dito sa mga usapin ng mga nahuhuling mga kriminal o may kasalanan sa ating bansa, mga kababayan, ang gobyernong ito walang sinisino. Kung hindi ho kayo, hindi nyo alam na, o hindi nyo napapansin, nauna na ho dyan si Kibuloy. Sino ho ba si Kibuloy? Makapangyarihan din po yan. Maraming tagasunod. May sariling istasyon ng radyo at telebisyon. Meron ding network, At ganun din si Digong. Isang dating presidente na talaga namang bawat kumpas ng kamay niya, hindi maaaring mababali. Kung hindi lahat yan, mga kababayan, masusunod talaga. Kung hindi, delikado ka. Sigurado, patay ka. Di ba ba? Ngayon, mga kababayan, kung itong mga kilalang ito, si Digong na lang, paano pa kaya itong tulad nila Atong Ang? Itong mga ito, itong si Tony Yang, mga kababayan, yan ba'y mga makakaporma pa? Baka nakakalimutan nyo. Ang sinampulan ay yung mga talagang mga kilala't makapangyarihang tao. Ngayon, kung kayo'y luluko-luko, baka ganyan ang mangyari sa inyo, mga kababayan. Kaya itigil nyo na kung ano man yung mga ginagawa nyong illegal. Sapagkat, mga kababayan ko, tandaan nyo, sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, kayong lahat ng gumagawa ng kasalanan, ng pang-aabuso sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga pagpatay ng maraming inosente nating kababayan. Lagot kayo. Lagot. Tuloy. Una siyang inaresto nitong Setyembre sa NAIA Terminal 3, kaugnay ng paglabag umano sa immigration laws. Sa karagdagang investigasyon, lumabas na sangkot si Yang sa paggamit ng mga kahinang-hinalang dokumento na kalintulad umano ng ilang ginawa ni dating Banban Mayor Alice Guo. Nako mga kababayan, kung inyo rin matatandaan etong si Alice Guo, mga kababayan ko, di ba ganyan na ganyan yung nangyari? Gumawa ng peking dokumento para ipakita na siya ay Pilipino. Gumawa ng dokumento para
makapagnegosyo ng buo. Kasi alam nyo naman, sa ating batas, kung ikaw ay dayuhan, hindi mo pwedeng ariin ng buo ang iyong mga ari-arian dito sa Pilipinas. Kaya yung iba kumukuha pa ng dami at yung iba naman gusto diretso, dinadaan sa tamang proseso. Pero etong mga kababayan, di umano ay kung ano-anong mga ginagawa na mga proseso para makatakas sa mga obligasyon sa ating gobyerno. Yan, mga kababayan. Gusto po nilang takasan yung mga obligasyon na yan. At sa mga hindi nakakaalam, kayong mga DDS, dapat maliwanagan. Sa bawat pagtakas, sa bawat pandaraya na ginagawa ng mga ito, malaking bagay ang nawawala para sa ating mga mamamayang Pilipino. Yung mga taxes, yung mga dapat ibayad nila sa gobyerno na dapat ay iserbisyo sa mamamayan, yung po yung nawawala dyan, baka hindi nyo lang alam. Tama po ba mga kababayan? Kaya nga mga kababayan, tama lang na paghulin itong mga damuhon na to. Ano po? Tama lang na paghulin itong mga damuhon na to. Nagtatago sa kunyari matutulungin. Tandaan nyo, noong panahon ni Kabayo, naalala nyo ba si Kabayo? Siguro naman, kilala nyo yung tinutukoy ko, ngayon nakakulong na uli. Sa mga naghahanap po, kaya Norman Mangusin na nagpapanggap na Marcos, kung hindi niya na ho siya nakikita dahil po nakakulong na. Halos ganyan, walang pinagkaiba ang ginagawa. Kunyari tumutulong sa tao, sa kabila nun, puro kawalang yaan ang mga pinaggagawa. Yan. So ngayon, kita nyo, hindi nyo na makita, nakakulong, nakalaboso na mga kababayan. At baka hindi na makalabas uli yun. Ilang beses nang nakulong mga kababayan, kita nyo naman. Ulitin ko lang sa mga hindi naniniwala. Marami kasing mga nagagalit sa atin dito na bakit daw natin binabanatan itong taong tumutulong. Kayo lang huy nabubulagan. Matagal ko nang ini-explain. Oo, di ba? Sedromingan. Napakatagal ko na hong ibinunyag yan. Napakatagal ko na hong ipinaliwanag yang mga bagay sa tungkol sa pagkatao niyan. Napakaraming nagalit. Iniis ko yon alang-alang sa bayan. Mga kababayan, yung galit ninyo, yung pagmumura ninyo, yung mga pa-death threat ninyo, nako, tiniis ko yon. Kasi ako'y naniniwala na yung aking alam, yung aking nalalaman, ay kailangan ninyong malaman para hindi kayo malinlang ng isang pangit na mukhang kabayo na katulad ni Norman. Tama mga kababayan ko? Aba mga kababayan, pasalamat tayo sa mga taong patuloy-tuloy na tinutuligsa ito. Si Norman Mangusin, meron pa ring mga grupo na mga naiwan para isiwalat ang totoong mga ginagawa ni Norman Mangusin. Oy, nako, kudos sa inyong lahat. Grabe. Isa na nga dyan, alam nyo ba, isa na dyan si Mac Tandem tsaka si Pachuchay na naniwala dyan. Isama nyo na si Maria Eleanor Palmes tsaka si Arnold Lopez at tsaka si Sed Romingan. Idol na idol nila yan. Oo, nung araw, idol na idol. Inaaway nga ako ng mga yan. Sa totoo lang, ang dami dito mga nang-aaway sa akin nun. Ngayon, kaibigan ko na. Sample na lang mga kababayan ko. Sample na lang. Kasi magandang example ito sa mga gawain nila Alice Goo at netong mga inchik na to, mga kababayan, itong ginawa ni Norman Mangusin. Magandang example ito. Sample ko po sa inyo. Aba, mga kababayan, ang mga bumabanat sa akin noon, sila Papa Trix, sila JC De La Cruz, sino pa? Jake Magnus, Mac Pablo, at marami pang iba. Ngayon, kita nyo mga kaibigan natin, Mga kaibigan natin sila. Pero mga kababayan ko, isipin nyo maigi. Kung tayo'y nagpatalo, noong panahon na yan, Noong panahon na yan, kung tayo nagpatalo, siguro walang mga mamumulat na tulad ninyo. Malamang mga kababayan, buong Pilipinas, nabudol nito. Nabudol, mga kababayan, Lisa Pereira, di po ba Sir Mike na nagcha-charity yan? Oo, pakitang tao lang yun.
ang charity niyan, Lisa, ay ninanakaw sa mga OFW. Nililin lang yung OFW ng kung ano-ano mga pangako. Ay napakaraming binudol! Ang daming kaso. Oh, yan yung mga nagtatanong. Tulad ni Jax Demoli, idol na idol yan dati. Di ba? Oh, idol na idol ni Jax Demoli yan dati. Oh, kita nyo mga kababayan ko. Ha? Ito yan. Ang dami hong pinapangako niyan sa mga OFW, kaya mga kababayan ko, mga mahal na mahal namin kayo. Mga OFW, ha? Alam niya na kayo ay madali na mapaniwala dahil limited lang yung inyong napapanood. Ha? Sa mga pinapakita niya na akala nyo'y totoo, mga kababayan ko, 100% mga kababayan, puro pambubudol. Ibig sabihin, kasama po doon sa kanyang sistema yung pagtulong para para makabudol ng mga OFW. Yan, mga kababayan, ha? Maliwanag. So kayon, mga kababayan, hanapin nyo, nasan na yan? Wala na. Nakakulong na uli, mga kababayan. Nakakulong na si Norman Mangusin. Ganun naman talaga mangyayari, di ba, Kainaro? Tulad ni Kainaro, idol na idol yan nun Ha? Di ba? Ines Vlog. Malamang karamihan sa inyo nabudol dito. Umamin nga kayo. Sigurado ko si Jojo Chavez nabudol yan At marami pang iba. Malamang pati si Marian Tomas. Si Make My Day. Malamang din yan. Ano? Ang dami yung nabudol ng pangit na kabayo na yan. Sukdulan, nuknukan. Oo, magaling talaga Hindi ko naman kayo masisisi, Evelyn Calison, na mabudol niyan. Umamin na kayo. Uy, kunyari pa kayo. Umamin na kayo, hindi naman kayo makukulong katulad niya. Di ba? Di ba? Sabi ni Maring Lenny, ikaw rin. Noon, Sir Mike, ako yung nagtatanggol sa inyo ba? Balikan niyo yung mga video ko. Kapag kayo may gustong malaman tungkol sa pagkatao niyan, abay, kompleto si Ricardos. Nando doon sa unahan ng ating mga video. Diyan. Itong YouTube channel na to. Nandyan! Grabe, no? Mga kababayan, wala na tuloy si Mac Tandem, nahiya na. Ito na. Ito na, ha? Pasok! Ayon sa PAOK, sakaling magpiyansa si Yang para sa mga kasong hinaharap sa korte, hindi pa rin siya makakalaya. Ililipat naman siya sa Bureau of Immigration. Wala na, mga kababayan, makukulong na ito. Parang si Digong, sa kulungan na rin mamamatay, Dapat pati si Michael Yang. Siya na naman, ako. Etong ginagawa ng kapulisan, sabi ko sa inyo, napakaganda. Kaya saludo kay General Torre, Talagang walang sinisino. Kasi noon, alam nyo na, wag mo kong hulihin, meron akong pera. Mga nakabag, nakasako. Ganun na nangyayari nun pero ngayon, hindi na pwede. Hindi na pwede. Truth matters. Sino ito? Yaan si Tony Yang, kapatid ni Michael Yang. Hinuli na po ng kapulisan. Para po ito ay makulong ng tuluyan. Wala nang labasan. Oo! Diba? Ayan na. Immigration. Kaugnay ng kanyang kaso sa immigration. Nako, dami mga kababayan. Our beloved Boss Mike Severa.